Sino kaya nakaimbento ng salamin? Sa kanyang isip ay panay ang mura ni Ila sa taong nagkaroon ng inspirasyon na lumikha ng naturang kagamitan. At sino rin ba ang tangang sigurado nang hindi ito matutuwa sa makikita nito sa salamin ay tingin pa rin ang tingin doon. Bumuntong hininga siya. Siya ang tangang tinutukoy niya. Sa isang bahagi ba ng pagkatao niya ay umaasam siya na isang himala. Na isang beses na sisilipin niya ang refleksyon niya sa salamin ay makikita niyang nagbago na iyon. Kung magiging suki ka ni Vicky Bello o kaya ay ni Dr. Calayan, baka sakali pang may mabago nga. Napaismid siya. Bakit nga ba hindi pa niya patulan ng mga milagrong nagagawa ng siyensa sa halip na pinagbubuntunan niya ng galit ang lumikha ng salamin? Kung sino man kasi ang taong iyon, hindi naman ito kasalanan na hindi kasama sa mga biyayang ipinamudmud sa kanya ng may kapal ang kagandahan. Ang kantsaw nga sa kanya ng mga pinsan niya noong mga bata pa sila at likas pa silang mapang-asar at taklesa. Nang magsabog daw ng kagandahan ng Diyos ay mukhang nakulong siya sa bodega at hindi makalabas kaya hindi siya naambunan ng ganda. Inayos niya sa pagkakahawi ang kanyang buhok, pinasingkit niya ang kanyang mga mata at pinatulis ang kanyang muso. Napaungoy siya. Wala pa ring epekto ang kanyang ginawa. Ni katiting hindi lumabas ang ganda factor niya. Tinalikdan na lang niya ang nakasdidismay ang refleksyon niya. Bakit ba niya pasisikatin ang loob niya sa isang bagay na kasalukuyan ay wala siyang magagawa para magbago? Sa palagay niya ay posibleng dumating ang araw na maging parokyana nga siya ni Dr. Bello. Iyon ay kapag hindi na niya matiis ang panlalait na nadarama niya tuwing may maririnig siyang pamimintas na patungkol sa kanya. Bumaba siya ng bahay. Isang dog grooming center at pet shop ang pinagkukunan niya ng ikinabubuhay. Nasa loob din ng subdivisyong tinitirahan niya ang pwesto niya kaya sa umaga hindi niya kailangan magbiyahe para lamang makapasok. 3 malalakas na kahol ang sumalubong sa kanya. Halos kasabay niyon ang masigasig na pagdulawhong sa kanya ng mga alaga niya, sina Chivas at Vodka, parehong German Shepherd, si Smirnoff, isang Pomeranian at si Brandy, isang Jack Russell Terrier. Naturuan na niya mga ito mula sa pagkatukan niya. Kahit panay ang talo ng mga ito sa sobrang pananabik na salubungin siya, hindi siya dinadamba ng mga ito. Sit, utos niya sa mga ito. Agad namang nagsiupo ang mga ito sa paligid niya. Good doggies, hinimas niya ang ulo ng bawat isa sa mga iyon. Mahilig siya sa aso. Bata pa siya ay hindi na siya nawawalan ng mga gayong alaga. Nagmana raw siya sa daddy niyang dog breeder at dog trainer na rin. Sa kasamaang palad, halos hindi na niya nakilala ito. Bata pa siya na maghiwalay ito at ang mami niya. Hindi niya matandaan na dinadalaw pa siya nito mula noon o kahit kinukumusta man lang. Nag-asawa uli ang mami niya. Nakilala nito ang napangasawa nito na magpunta ito sa Amerika para doon makipagsapalaran. Noong unay para lang umano hindi ito ma-deport dahil tourist visa lang ang ginamit nito para makapasok sa naturang bansa. Nag-TNT ito roon pagkatapos at parang ang hindi ito ma-deport, nakipagkasundo ito sa nakilala nitong Amerikano na magpakasal. Ayaw na itong i-diborsyon ng Amerikano kapag daka at sa kalaunan, malamang na natutulunan ng mami niyang mahalin ang pinakasalan nito. Matagal na rin kasal ang mga ito at sa palagay niya, masyado nang kontento ang kanyang ina sa bagong buhay nito kaya tila nakaligtaan na siya. Pinsan ng mami niya ang kinalakhan niya. Biyuda ito at walang anak, kaya siguro napamahal na rin siya rito. Iyon nga lang, tinawag na ito ng langit. Halos 2 taon pa lang nakalilipas mula nang mamatay ito sa sakit sa bituka. Naiwan ito sa kanyang bahay na tinitirhan niya ngayon. Mag-isa na siya ngayon doon maliban sa mga alaga niyang siyang pinagbubuhusan niya ng kanyang pagmamahal. Let's go doggies, saad niya. Hudyat iyon para sa mga aso na magsikilos. Nagsisunod ang mga ito sa kanya sa pagbaba niya. Inuna muna niyang bigyan ng pagkain ang mga alaga niya bago siya maghanap ng aalmalsalin. Nang kumakain na siya, saka siya inatake na naman ng kalungkutan. She had been a loner ever since she was a child. Kahit nung nag-aaral siya, ay paisa-isa lang naman ang nagiging kaibigan niya. Hindi siya maganda, tanggap na niya iyon.
Kung kakartahan niya ang sarili mula sa 1 hanggang 10, mataas na ang 2 na maibibigay niyang puntos. Nandaya pa siya sa lagay na iyon. Children could be cruel sometimes. Nung bata pa siya ay madalas siya maging tampulan ng tukso. Hindi nakatutulong na may katabaan siya noon. Baboy na pangit ang madalas na ibansag sa kanya. Nakasalamin pa siya, kaya kung minsan ay nagiging baboy na pangit na 4 ang mata ang nagiging titulo niya. Kaysa naman makipag-away pa siya, tinatanggap na lang niya mga panlalait sa kanya. Madalas sabihin ng Tita Mariel niya na ang totoong kagandahan ay hindi nakikita. Mas mabuti raw na magkaroon ng busilak na kalooban kaysa kariktang kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang intindi niya sa sinabi nito ay magpakabait na lang daw siya dahil wala siyang taglay na kagandahan. Mabilis na tinapos niya ang pagkain. Mabuti na lang at sa pagdadalaga niya ay natunaw ng kusa ang mga baby fats niya sa katawan. Kung hindi, dagdag pa sa angst niya ang pagiging tabatsoy niya. Naitama na rin ang labo ng mga mata niya kaya hindi na niya kailangan magsalamin. Pinalabas na niya mga aso niya, saka niya isinara ang kabahayan. Maganda ang kita ng shop niya, bagay na ipinagpapasalamat niya. Kung sa pinansyal na aspeto lang ay hindi siya gaanong problemado. Iyon na nga lang ang pinangpapalubag loob niya. Hindi siya maganda pero kahit paano ay may pera siya. Siguro nga'y darating ang panahon na magkakaroon siya ng lakas ng loob na baguhin ang itsura niya gamit ang perang iniipon niya para sa hinaharap. Bumaba siya mula sa sidewalk para tumawid. Hustong pagtungtong ng isang paa niya sa kalsada ay siya naman pagdaan ng isang lalaking nakamotorsiklo. Paharurot ang takbo niyon. Muntik tuloy siya mahagilap. "Hoy!" sigaw niya. "Kailan mo nabili ang kalsada?" "Pasensya na, hindi ko po kayo napansin, manang." Ganting sigaw ng lalaki. "Leche, tawagin ba siyang manang?" Lalo lang uminit ang ulo niya. Sa edad niyang 27 ay malayo pa siya sa pagiging manang. Kung nangiinis ang buwisit na lalaking iyon o talagang napagkamalan siya nitong matanda, hindi niya alam. At hindi na siguro importante pang malaman niya. Tumuloy na siya sa shop niya. Naroon na nga ang assistant niyang si Janice. Isang lalaki ang kausap nito. Mukhang nagkakasarapan ng kwentuhan ng mga ito dahil parang bigla siya naging invisible. Hindi siya napansin ng mga ito. Malakas sa tikhim ang pinakawalan niya. Sobrang halata ang pagiging peke niyon at sinadya naman niyang ipahalata iyon. Sabay na napabaling sa kanya ang dalawa. "Ay, tita, nandito ka na pala," wika ni Janice. "Titahin mo ang mukha mo." Iyon ang sinasabi ng matalim na tining ng itinutunog niya rito. "Tita?" Ang nakagawi ang itawag nito sa kanya at sa lahat ng babae, pero napipikon siya tuwing tatawagin siya nito ng ganoon. Ilang beses na rin kasing inakala ng mga customers niya na pamangkin nga niya ito. Nakakainsulto iyon para sa kanya dahil 3 taon lang ang tanda niya rito. Ilang ulit na niyang sinabihan ito na ibahin nito ang tawag sa kanya pero madalas na nakakalimutan nito yon. O baka sinasadyang kalimutan. Kung hindi lang maganda ang performance nito sa trabaho, pinalayas na niya ito noon pa. "Good morning," magalang na bati sa kanya ng lalaking kausap ni Janice. Tumangulang siya. Hindi niya gawi ang mamansin ng itsura ng mga tao, lalo na ng kalalakihan. Para pa. Kahit magupuhan siya sa mga ito, ano namang mapapala niya? Baka sumamalang ang loob niya sa kakasam ng isang bagay na siguradong hindi niya makakamtan. Bumili siya ng isang sakong dog food, saad ni Janice. Baka raw pwedeng humingi ng discount. Mabilis na nag-isip siya. "Sige, bigyan mo siya ng 10% off." Pasya niya. Bumaling si Janice sa lalaki. "Oh, kita mo na? Sabi ko sa'yo, mabait si tita." "Hay, tita, kakatayin na kita." Sa loob-loob niya. Naupo siya sa mesa niya at sinimulang ayusin ang mga papeles doon. Naihiwalay na ni Johnny sa mga bills at ngayon ay aalamin niya kung alin sa mga iyon ang dapat na niyang bayaran. Ilang saglit pa ay narinig na niya ang masayang kwentuhan ng dalawa. Base sa tono ng mga ito, tila ba nagbobolahan ng mga ito. Nadismaya siya sa bilang naramdaman niya. Para kasing naiinggit siya kay Janice. Tinapunan niya ng palihim na sulyap si Janice. Naasam niya na sana ay may kumpiyansa siya sa sarili na katulad ng taglay nito.
Janice seemed so at ease with herself and was so confident of her charms. Siya ay hindi nakaramdam ng ganoon sa tanang buhay niya. Ni minsan din ay walang lalaking nagtangkang mambola sa kanya. At bakit ka naman nila pag-aaksayahan ng panahon? Aber, may tiis naman siguro sila. Muli, ibinalik niya ang pansin sa pagkukwenta ng mga bayarin niya. It had been a long day for Ila. Inasikaso niya mga delivers na dumating sa kanya. Ganon din ang mga orders na idinaan sa pamamagitan ng telepono. Mga suki na niya ang karaniwang umu-order sa ganong paraan. Itinatabi na niya ang mga binibili ng mga ito para pagdaan ng mga ito sa shop niya ay nakahanda ng mga iyon. Pagod na pagod siya. Ipinagtataka niya iyon dahil kung tutuusin ay hindi naman masyadong pisikal ang trabaho niya. Pakiramdam niya ay lumalapad na ang mga puwet niya sa kakaupo, kaya na magkaroon siya ng libreng oras, minabuti niyang maglakad-lakad muna. Hapon na at hindi na mainit ang sikat ng araw. Tamang-tamang panahon niyon para maglakad. Binili na niya si Janice bago siya umalis ng shop. Ang ingay na galing sa basketball court ang tumawag ng pansin niya. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nakita niya naglalaro doon. Nahagip agad ng paningin niya si Miko, pero agad din niyang inalis ang paningin niya rito. Madalas mabanggit sa kanya ni Janice ang pangalan ng lalaki. Dahil lang sa assistant niya, kaya nalaman niyang Vice President for Corporate Affairs ng isang bangko si Miko. Muli niyang sinulyapan ng mga naglalaro. Hindi yun ang grupo ng kabataang madalas na nakikita niyang gumagamit ng court. Mukhang hindi na binatilyo ang mga miyembro ng grupo. Noon niya naalalang Sabado nga pala, siguro yung mga kalalakihang may mga trabaho na ang naglalaro ngayon. Kilala lang niya sa pangalan at mukha ang ibang nakatira sa subdivision. Wala siyang masyadong alam sa personal na buhay ng mga ito. Palibhasa hindi naman siya machika. Sandali lang niyang pinanood ang mga naglalaro, saka niya itinuloy ang paglalakad. Si Ugly Betty oh! Hindi sinasadya na pagawi ang mga mata ni Nico sa direksyon tinitingnan ni Punch. Dahil doon ay hindi niya nakita ang pagpasa sa kanya ng bola ng kalaro niya. Tinamaan siya ngayon sa dibdib. Langya ka Punch ang gulang, reklamo niya. Pagpasansyahan mo na yung si Punch, nakita niya yung mahal niya Natural na ma-mesmerize siya, hirit ni Hiro. Ay, oo, matagal ko nang type yang si Betty. Mahilig ako sa mga mukhang ganyan. Iyon bang sigurado akong wala akong kaagaw? Sinundan iyon ni Punch ng malutong na halakhak. Tamang-tama, may team song agad kayo. Sambot ni Benedict, isa pang kalaro nila. Alin yung humanap ka ng pangit? Sabad ni Clint. Aba, bagay. Break it down. Nag-astang rapper si Punch. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay. Naghagal pa ka ng tawa mga kasamahan nila. Ani may kinikiliti sa kung saang hindi dapat kilitiin ng mga ito. Pero siya ay hindi natutuwa. At iyon ay hindi dahil sa wala siyang kiliti. Tama bang gawing katatawanan ng itsura ng isang tao? Lalo pa at wala namang ginagawang masama iyon sa mga ito. Ano ba kayo? Sita niya sa mga kalaro niya. Anong ano ba kayo? Tamo tong isang to. Nasaan ba ang sense of humor mo? Ani Punch. Nandito lang yon at lumalabas kapag may totoong nakakatawa. Sa nakikita ko ngayon, wala. Sagot niya. Sus, akala mo kung sino matinuto. Mukhang hindi natuwa si Punch sa sinabi niya. Naku, wag mo nang patulan yan Punch. Pumagitna pa sa kanila si Benedict. Kunwari aawat ito sa kanila. Hindi mo natatanong, crush nitong kaibigan natin si Betty. Isa ka pa. Tinabig niya ang kamay ni Benedict. Pawang nga may mga trabaho na sila. May mga paiyapis sa mga siguro silang naturingan, pero may mga ganoong pagkakataon na kung magkaasta sila ay wala silang masyadong ipinagkakaiba sa mga tambay sa kanto. Kung makakapamintas kayo, akala niyo kung sino kayo mga gwapo. Sumbat niya. Sinimulan niyang idribol ang bola. Aba, sinong di gwapo? Ani Punch. Tinangka nitong agawin ng bola sa kanya. Inuwasan naman niya ito. Kinukuha nga akong kakambal ni John Lloyd Cruz para sa teleserye yung gagawin niya, no? Horror siguro yung teleserye. Ikaw yung kakambal ng halimaw ni John Lloyd. Ganti niya. Nilagpasan niya ito at tuloy-tuloy siya sa goal nila at ina-lay up niya ang bola. Shoot iyon. Halimaw ka riyan. Yung crush mo ang halimaw, no? Biglang parang gusto niyang manapak. Hindi niya personal na kilala ang babaeng pinagdidiskatahang pintasan ng mga ito, pero hindi pa rin nakakatuwa ang ginagawa ng mga ito. Anong karapatan ng mga itong mamintas ng gano'n na lang?
Tama na nga yan. Bulalas niya. Laro na lang tayo. Apektado ka? Crush mo nga siguro. Ani Benedict. Tumigil na kayo. Hindi na nakakatuwa. Saad niya. Sus, kunwari ka pa. Ipinagtatanggol mo si Ugly Betty eh. Napapangitan ka rin naman sa kanya. Ani Hero. Hindi kailan niya. Kung hindi, ba't ka pikon? Sabi ni Benedict. Sino bang pikon? Sagot niya. Tumigil siya sa pagdidribble. Ba't niyo ba ako pinagkakaisahan? Tanong niya. Ipinagtatanggol mo si Betty eh. Ani Punch. So nagmamagaling ka pa kunwari. Pero sa totoo lang pare-pareho lang naman tayo ng iniisip na pangit siya. Hindi ko nga sabi iniisip yon. Giit niya. Hindi ka napapangitan sa kanya? Paniniyak ni Hero. I'm not saying she's a potential beauty titleist, but I don't think she's ugly. Pahayag niya. Okay lang na maging GF mo ang kagaya niya? Ani Clint na may paghahamon sa tinig. Marahas na nagbuga siya ng hangin. Tigilan niyo na nga ako. Di nagkaalaman din ng totoong Kara. Napapangitan ka rin sa kanya. Sabi ni Benedict. Hindi nga sabi. Ba't ayaw mong masabing GF mo siya? Tanong ni Benedict. What's the logic behind this conversation? Yamot na usal niya. The point is, wag kang magmamagaling kung hindi mo kayang panindigan. Sagot ni Punch. Ano palang gusto niyo mangyari? Tanong niya sa naghahamon na ring tinig. Ligawan mo siya, sabi ni Hero. Ano? Bulalas niya. Oh, kita mo na? Hindi mo matake, sabi ni Benedict. Kayo naman mga brad, kaganda-ganda ng girlfriend niyang si Miko. Paano niya masisikmurang ligawan si Ugly Betty? Hirit ni Punch. Wala naman dito sa Pilipinas si Irene. Sigurado akong nasa puso't isipan siya ni Miko. Tumigil na nga kayo. Ibinato niya ang bola. Uwi na ako. Hoy, hindi pa tayo tapos. Pigil ni Hero sa kanya. Nakakawala ng gana. Ayoko na. Nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Pustahan kaya tayo? Narinig niyang sabi ni Punch. Anong pagpupustahan natin? Kung sinong makasikmurang manligaw kay Ugly Betty at makapagpasagot sa kanya, kanyang pera. Ani Punch. Para kayong mga sira. Hindi na siya nakatiis. Bumalik siya at noon pa siya asar kay Punch. Masyadong malakas ang dating nito. Anime kung sino. Pati ang isang babaeng wala namang ginagawang masama rito ay gusto pang pagtripan nito. Gusto mo ikaw ang mauna? Sabi ni Punch sa kanya. Ano ba naman? Kantaran niyo nga siya. Utos niya sa mga ito. Ligawan mo siya tapos kapag napasagot mo, iyong pera. Kung hindi, ako ang susunod sa eksena. Oh, hayan ha, may partida ka na. Ani Punch na may pagmamalaki sa tinig. I want no part of this nonsense. Gusto niyang ibulalas. At walang kaso kung magpasya man siyang hayaan ng mga kasamahan niya na ituloy ang balak ng mga ito. Napatingin siya kay Punch. Ngising-ngisi ito. Tila nahuhulaan na ang pagtaggi niya. Lalong umigting ang pagkaasar niya rito. And he realized right there and then that it would be better for his conscience and most probably for the woman as well if he went for the deal. Kung siya makapagpapasagot sa babaeng pinagdidiskatahan ng mga ito, mas makatitiyak siyang hindi ito masyadong masasaktan. Call! Natagpuan niya ang sariling sinasabi iyon. The stricken look on Punch's face made his day. The jerk was probably so sure he would refuse, and he was probably dying to prove them he was the man. Inis talaga siya kay Punch. Kung magtatagumpay ito sa pakay nito, hindi lang ito magkakaroon ng mas malaking dahilan para magyabang. Halos nasisiguro na niyang iiwan nitong luha ng babaeng tinagurian nitong si Ugly Betty. Iyon ang nagpatibay ng paniniwala niyang tama ang naging desisyon niya. We should have a time frame for our some sort, sabi niya. Basta may 1 buwan ka para mapasagot siya. Pagkatapos sa 1 buwan din kayong magiging kayo. O ano, kaya mo? Ang mahirap kayanin doon, sagot niya. Sure ka ha? Baka mamaya biglang aayaw ka pagkatapos lang ng ilang araw. Imbes na nakakadiskarte na ako, maninira ka lang ng buwelo. Ako pa? Ganti niya. Better me than that jerk.
pagtatahimik niya sa nambubulabog na konsensya niya. Alam na ngayon ni Miko kung bakit sa kung ilang bilyong Pilipino na nabuhay at namatay, wala pa yata sa 1% niyon ang naging bayani. Mahirap gawin iyon. Malaki siguro ang sira ng ulo niya. O kaya ay apektado siya ng bilog na buwan, kaya naisip-isipan niyang magpakabayani. Kung hinayaan na lang sana niya sina Punch sa trip na mga ito, hindi sana siya nagkaroon ng malaking problema. Ngayon ay kasubuan na. Hindi na siya makakaatras. Iyon ay kung mahalaga pa sa kanya ang pride niya. Nakatayo siya sa aisle ng isang grocery store. Tinatanaw niya sa kabilang dulo niyon ang babaeng nagpagkaisahang pagtripa ng mga kalaro niya ng basketball noong Sabado. Ilang araw din niyang pinag-isipan kung paano siya gagawa ng paraan para magkakilala sila. Kung bakit naman kasi kahit ilang taon na pala itong nakatira sa subdivision nila ay wala itong naging masyadong kaibigan sa mga taga roon. Tinanong na niya mga kakilala niya. Wala siya magamit na tulay sa mga iyon dahil maliban sa pangalan at address ng babae, wala nang masyadong alam ang mga ito tungkol dito. Mukhang mapipilitan siyang halukay ng abilidad niya para magkaroon siya ng tsansang makilala ito. Natsyempo lang na palabas na ng gate ay nakita niyang naglalakad ito. Dali-daling sinundan niya ito. Saka na siya mag-iisip kung paano niya ito kakausapin. Sa grocery store ito pumunta. Sumunod siya sa loob. Palihim na sinusubaybayan niya mga kilos nito. Mukhang may bibilhin nito. Habang patingin-tingin nito sa mga shelves ay naghihintay siya ng magandang oportunidad para kausapin ito. Hanggang bukas ba't tatayo ka na lang dyan? Ayaw na niyang palagpasin ang pagkakataong iyon, kaya pagkatapos niyang huminga ng malalim ay binilisan na niya ang paglalakad. Hustong inaabot ng babae ang isang pakete ng sanitary napkin nang makarating siya sa kinaroroonan nito. Napaatras tuloy siya. Ang ganda ng timing niya. Nasira ang buwelo niya. Nag-atubili tuloy siya. Tila napansin nito na may nakatingin dito dahil nilingon siya nito. Nang magtama ang mga mata nila ay saka lang siya nahimasmasan. Noon niya naalalang nakatitig siya rito. Tumaas ang isang kilay nito. What? You're gonna buy some pads? Nito, may bahid ng sarkasmo ang tinig. No. Ibang bibilhin ko. Bumaling siya sa kabilang shelf. May inabot siya roon. Kung ngiwi o ngisi ang tamang itawag sa sumilay sa mga labi nito, hindi niya alam. Nang mapatingin siya sa hawak niya, ay muntik na niyang maibalibag dito. Pakete pala iyon ng panty liners. Para sa sister ko. Saad na lang niya. Of course, nito. Ako nga pala si Miko. Bigla ang ginawa niyang pagpapakilala. Para kasing akmang iiwan na siya nito. Hi Miko. Bye Miko. Pagkasabi niyon ay nilagpasan na siya nito. Sumunod siya rito. Hey, I gave you my name. Aren't you gonna give me yours? Itananong ko ba ang pangalan mo? Muli ay pinagtaasan siya nito ng kilay. Hindi nga, pero di wala akong obligasyong ibigay sa iyo ang pangalan ko. Natigilan siya. Hindi pa siya nasusupalpal ng ganoon ng isang babae sa tanang buhay niya. Gusto ko lang makipagkaibigan, sabi niya. Bakit? Nauubos na ba mga friends mo? Pasensya ko kung malapit nang maubos. Gusto mong ipaubayan na lang kita kay Punch? Mukhang bagay kayong dalawa. Pareho kayong masarap sakalin. There's a saying that you can't have too much friends. Ganti niya. Ano ba naman iyong hingin ko ang pangalan mo? Hindi ko naman nanakawin. He tried to be funny. Uso na ngayon ang identity theft. Ganti nito. Lihim na napaungol siya. Di yata't naubos na ang charm niya. O baka naman talagang hindi tinatablan niyo ng isang ito. Lalo tuloy siyang nahamon. I'm not an identity thief. Puso lang ang ninanakaw ko, hindi identity. Kung hindi ka aswang, miyembro ka siguro ng sindikato nagbebenta ng lamang loob. Wala talaga siyang panalo rito. Ano bang trip ng isang to? Kanina pa naglalaro ang tanong na yun sa isip ni Ila. Mukha naman talaga ng titrip si Miko para naman tangkain itong pick-upan siya. Ka-pick up ba siya?
Sa tanang buhay niya ay wala pang gumagawa ng ganun sa kanya. Kaya kung hindi ito nagtitrip, baka naman may sayad dito. Sayang, may itsura pa naman to. Bahagya siyang natinig sa naisip niya. At kailan pa siya nakapansin ng itsura ng isang lalaki? Kung sa bagay, bulag na lang siguro ang hindi makakapansin sa isang ito. Katwiran niya sa sarili. Matangkad ang lalaki nakatagpo niya sa grocery store. Hindi naman masyadong malaki ang katawan nito, pero baka sa suot nitong puting t-shirt ang mga muscles nito. Bukod doon, talagang may itsura ito. Kaya nga malaking palaisipan at masyado nakakaduda para sa kanya ang pangungulit nitong makipagkilala sa kanya. Napapansin kitang dumaraan sa bahay. We live in the same subdivision but we don't know each other. Kaya naisip ko makipagkilala. Saad nito. May bala ka bang tumakbong presidente ng Homeowners Association? Kaya nakikipagkaibigan ka sa lahat? Anya. Hindi naman. Friendly lang talaga akong tao. Ako hindi friendly. Kaya kung pwede lang, maiwan na kita. Marami pa akong gagawin. Pagkasabi niyon ay naglakad na siya palayo rito. It took every ounce of her willpower to convince herself to keep walking. Ngaling-ngaling huminto kasi siya at balikan ng lalaking nagpakilalang si Miko. Kung alam lang nito, hindi na nito kailangang sabihin sa kanyang pangalan nito dahil noon pa niya alam iyon. Ang suplada mo, kastigo niya sa sarili. Pangit ka na, suplada ka pa. Pero naisip na naman niyang posibleng nantitrip lang ang lalaki. Kung hindi, bakit siya pag-aaksayahan nito ng panahon? Pagliko niya papunta sa cashier ay nahagip o sinadya nga siguro niyang hagipin ng paningin niya si Miko. Nakatayo pa rin ito sa aisle kung saan niya ito iniwan. Sinusundan siya nito ng tingin. Muntik na siyang matisod kahit wala namang nakakatisod sanhi ng kalituhang biglang naramdaman niya. Umayos ka, brigada. Walang rason para magbihag-gahani sa isang lalaking gano'n ang itsura. Alam niyang may pakay ito sa ginawa nito at hindi lang niya iyon matukoy-tukoy. Kaya hindi tamang hayaan niyang mabulabog ang kalooban niya dahil tiyak niya sa dakong huli matinding disappointment lang ang aabutin niya. Baka nga masaktan pa siya ng husto. Nang madaanan niya ang hilera ng mga salamin na nakasabit sa household section ng grocery, ay bigla siyang inatake ng matinding pagnanais na pagbabasagin ng mga iyon. Lahat kasi ng mga iyon ay tila isinisigaw ang mapait na katotohanan ng pangit siya. Pinatibay rin ang kung ilang refleksyon niya ang paniniwala niyang wala lang magawa sa buhay si Miko, kaya ito umaakto ng ganoon. Mas mabuti iyong ipagpilitan niya sa sarili kaysa hayaan pa niyang maniwala siyang may interes ito sa kanya. Pangkomedya lang ang ganoong senaryo. Napailing si Miko. Ilang sandaling ginusto niyang gayahin si Punch at lait-laitin niya ang babaeng nagtaray sa kanya. Siya na ngang inililihis ko sa kapahamakan, ang taray pa. Pagmamarakulyo niya. Pero agad din naman siyang nahulasan. Hindi nga kasi alam ng babae na pagmamagandang loob ang layunin niya sa pagtatangka niyang makilala ito, kaya ganun ang kinikilos nito. You also have to admit you didn't exactly make a good impression. Tanggap niya iyon. Masyado siguro siyang tensyonado kaya ganoon. Lalo pa siyang natensyon nang mawari niya na hindi umuubra ang pagpapakyut niya rito. Was he losing his touch? Nakakababa yata yun ng moral. Nakaka-challenge din. He could do better, of course he could. Kung kay Punch na lang, di hamak na mas magaling siya. I know some moves that guy could never even begin to imagine. Hanggang salita ka lang. Patunayan mo kaya? Hinanap niya si Ila. Hindi na niya ito makita. Mabilis na siyang lumabas ng grocery store. Ang unang hakbang sa anumang misyon ay ang pangangalap ng impormasyon. Doon siya nagkulang. At yaman din lamang na babalik na niya ang career in ang ginagawa niya, dapat lang siguro simulan na niya ang pangunguha ng impormasyon. Wala siyang mapagtanungan. Diskartehan niya. Natanaw niyang pauwi na si Ila. Palihim na sinusundan at sinusubaybayan niya ito. He felt a bit foolish. Hindi niya pinangarap maging stalker at hindi niya maintindihan kung bakit may mga taong nag-e-enjoy na gawin iyon.
Nasa labas pa lang ito ay naririnig na niya ang mga kahol ng aso na nagbumula sa loob ng bakuran. Pagbukas nito ng gate ay nasilip niya ang mga asong tila tuwang-tuwa at sabik na sabik sa pagsalubong dito. Namangha rin siya sa transformasyon sa itsura ng dalaga. Kung kanina ay kunot na kunot ang noon nito sa pakikipaglaro nito sa mga di makapiling na aso, ay naging napakaaliwalas na ekspresyon ng mukha nito. Yumuko ito, tila binibigyan ng pagkakataon ng mga alaga nitong mahalikan nito. Natanaw rin niya na binuhat nito ang isang maliit at mabalahibong aso. Iyong malalaki na may panay na ang paghimas nito sa mga ulo at katawan ng mga ito. Kahit nga dilaan ng mga ito ng mukha nito, tila walang problema rito. Parang ang tuwang-tuwa pa ito. Nakaisip agad siya ng isang magandang paraan para makilala niya si Ila. Kailangan niyang maghintay ng tiyempo. Nice, doggy. Nagpapahinuhod ang tinig ni Miko. Sa may diya, ha? Tuya niya sa kanyang sarili. Di yata't naubusan na siya ng brain cells, kaya napakababa na ng kalidad ng mga ideyang nabubuo niya. Ipinalagay na pa naman niya kanina na perpekto ang planong naisip niya. Perpekto pala, ha? Well, it could be. That is if I don't mind losing an arm or any other part of my anatomy. Naisaloob niya habang hinihimok niya ang asong nasa loob ng gate na tumigil iyon sa pag-angil. Ilang araw din siya nagbabaka sakali. Tuwing may pagkakataon siya ay dumaraan siya sa labas ng bahay ni Ila. Kung minsan talaga ay kinikwestiyon na niya ang katinuan niya. Parang hindi kilos at gawain ng isang katulad niyang may mataas na posisyon sa isang bangko ang ginagawa niya. Nakapangalap na siya ng impormasyon tungkol kay Ila. Ang pinakamahalaga sa mga iyon ay ang pagkakatuklas niya ng pagkahiling nito sa mga aso. Hindi siya makakita ng magandang tiyempo para isagawa ang plano niya, hanggang sa mahabag na yata sa kanyang tadhana at magpa siya iyon ng kaisahan niya. Isa, lady, Lucky really smiling at me. Bakit parang mas nakangiwi kaysa nakangiti? Ang hinihintay niya ay ang matsyempohan niyang wala ang malalaking aso sa bakuran. Hindi niya gustong mabawasan ng body parts, kaya iyong maliliit na breed lang ang balak niyang palabasin. Bingo! Bulalas niya sa isip ng pagdaan niya kanina ay masilip niyang tanging iyong maliit na mabalahibong aso ang nasa malapit sa gate. Pagkatapos niyang tiyakin na walang nakakakita sa kanya ay nilapitan niya iyon. The dog looked so cute and cuddly. Parang ang stuffed toy ito, kaya malakas ang loob niyang abutin at buksan ng gate, saka iniawang iyon. Sa sandaling makita ng aso na may madaraanan iyon ay nagkukumahog na lumabas iyon. Ganun na eksaktong gusto niyang mangyari. Pagkatapos ay magkukunwari siyang napulot niya ang aso. Ila would be grateful and that would be his chance to break the ice. Pero kahit daw ang planong pinagbuti ang pagkakalatag ay sumasablay pa rin kung minsan. Ang sabit ng sa kanya ay ang kanyang hindi pag-anticipate sa ugali ng asong pinalabas niya. Sure, it looked cooperate and cute and cuddly by running out of the gate. Pero nang habulin niya iyon at makorner niya sa tabi ng isang mataas na pader, humarap iyon sa kanya. Pinakitaan siya nito ng mga pangil nito, saka siya inangilan. Maliliit man ang ngipin, kung ganon katatalas ay tiyak na masakit pa rin ang kagat. Kaya hindi niya magawang ituloy ang balak niyang pagdampot dito. And he thought it would be a breeze picking up that dog who looked as small as Papi. Come on, I'm not gonna hurt you. Isasauli na kita sa may-ari sa'yo. Pakiramdam niya ay para siyang tangan sa ginagawang pagkausap sa aso. Tinahulan siya ng aso. Hindi nga lang niya tiyak kung maganda ang sinasabi nito. Parang hindi. Patay na. Hindi niya maisasauli sa may-ari ang aso. Hindi na naman niya maaring iwan na lang iyon doon dahil baka nga kung ano pang mangyari dito. Pero alangan namang magtitigan na lang kami rito hanggang mamaya. Here, doggy. Dahan-dahang lumapit siya sa aso. Muling ipinagmalaki niyon ang mapuputi at matatalas na ngipin. At nang mapalapit na ang mga kamay niya rito, sinagpang siya nito.
Mabuti na lang at mabilis ang reflexes niya. Nakaiwas kaagad siya. Who would have thought that such a tiny dog could be so vicious? Oh hell, malapit na siyang maging desperado. Hindi bali nang hindi niya maituloy ang kanyang plano. Ang gusto lang niya ay maibalik niya ang linsiyak ng asong iyon na pinanggalingan nito. Pero paano niya gagawin iyon nang hindi mababawasan ang daliri niya? Come on, doggy, tawag niya rito. Inisnab siya nito. Tumalikod siya sandali at naghanap ng pwedeng magamit sa pagdagit sa aso. Shit, anas niya nang sa pagbaling uli niya rito ay husto namang kumaripas iyon ng takbo. Ano pa bang pwedeng gawin niya kundi ang habulin nito? Maaabutan na niya iyon nang biglang bumabain sa kalsada saka tumawid ng daan. Noon naman pagdating ng isang 4-wheel drive, gano'n na lang ang pagkahindik niya nang makita niyang tila hindi napansin na magmamaneho ng sasakyan ang aso. Ni hindi kasi bumagal kahit kaunti ang takbo niyon. Lagot talaga siya. Temporary insanity must have suddenly taken hold of him. Nilundag niya ang aso at nang mahawakan niya iyon ay kagyat na gumulong siya papunta sa gilid ng kalsada, palayo sa sasakyang nakaambang pumirat sa kanila. He heard a yelp. Sana lang ay buhay ka pa. Aniya sa isip niya na ang tinutukoy ay ang aso. Hindi agad siya makakilos. Under shock pa siya. Talaga namang nakakashock ang kabaliwang nagawa niya. Unti-unti ang panunumbalik sa tamang pag-andar ng kanyang pandama at nakahinga siya ng maluwag nang madiskubre niyang naigagalaw pa niya mga kamay at paa niya. Laking pasasalamat din niya nang madama niyang kumilos ang asong yakap-yakap rin niya. At least it was alive. Oh my puppy! How's my puppy? Binalingan niya nagsasalita at napaawang ang bibig nang makita niya si Ila. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Nagpupumiglas na noon mula sa pagkakahawak niya ang aso. Magandang palatandaan iyon na hindi lang iyon buhay kundi malakas na malakas din. Mabuti na lang at tila saglit na nakaligtaan nitong gamitin ang mga pangil nitong ipinangangalandakan nito sa kanya kanina. Here, inilahad niya kay Ila ang aso. Kinuha nito iyon mula sa kanya. Ininspeksyon nito iyon at nang matiyak siguro na walang pinsalang tinamo iyon, niyakap niya ito. Saka pinagahalikan. Salbahe kang doggy ka, sita ni Ila sa aso kapag daka. Bakit ba ang hilig mong tumakas? Kita mo, munti ka ng masagasaan. Gusto niyang mapailing. Mahihimigan sa tinig nito ang pagmamahal nito sa alaga. And her expression said it all. Nang bumangon na siya ay tila sakalang nito naalalang may ibang tao roon. Sila lang ang dalawang naroroon. Ang nagmamaneho ng sasakyan ay hindi naman lang siya hinintuan kahit para alamin man lang kung buhay pa siya. Sayang at hindi niya nakuha ang plate number niyon. Are you okay? Tanong ni Ila sa kanya. Tumangulang siya saka siyang umiwi. Oh, bakit? Nito. Medyo masakit lang. Hinimas-himas niya ang kanyang siko. Naku, baka na-dislocate, sabi nito. Hindi naman siguro. Baka kaunting sprain lang. Cold compress lang ang malamang ang kailangan nito. Sigurado ka? Baka dapat kitang dalhin sa doktor. Kunwari pinakiramdaman niya ang parting tinutukoy niya kanina. No need. I think cold compress lang siguro ayos na to. Halika sa bahay at nang malagyan ko. Iyon ang nakatagang ipinapanalangin niyang sambitin nito. Are you sure? I mean, baka nakakaistorbo ako sa'yo. Napakakyeme pa siya. Nagbibiro ka ba? Pagkatapos mong iligtas ng aso ko? Kahit istorbohin mo ako, walang kaso sa akin. Saad nito. Bingo! Naisip na naman niya at sana lang ay wala nang bulilyasong mangyari sa pagkakataong iyon. Ako nga pala si Miko. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Ila, sabi naman nito. It's nice meeting you, Ila. Nakangiting wika niya. Kunwari hindi pa niya alam ang pangalan nito. Inilahad pa niya ang kamay niya rito. Kung natatandaan siya nito, hindi niya matukoy.
Kahit halatang nag-aatubili ay inabot nito ang kamay niya. A surge of satisfaction filled him when her hand touched his. Wala ka na, Punch. Sisiguruhin niya iyon. Seeing his plan starting to work made him feel so good. Nang hilahin nito ang kamay nito, agad na pinakawalan niya iyon. Ayaw niyang maisip nito na antipatiko siya. Ang mahalaga, nagkakilala na sila. He could work with that. Hi there! Nagulat si Ila sa tinig. Nakatungo siya noon at inaabot ang dog shampoo na gumulong sa ilalim ng shelf. Napaigtad siya. Tuloy na untog siya sa gilid ng mesang katabi niyon. Mapapamura sana siya pero nagbara ang kataga sa lalamunan niya nang makita niya kung sino nagsalita. Ito ang lalaking kailan lang ay nakipagkilala ng formal sa kanya. Hi! Sa kauna-unahang pagkakataon yata, sa buhay niya ay nakadama siya ng pagnanais na ngumiti ng ubod tamis. Pero agad na pinigilan niya ang sarili. Kailan pa siya natutong magpa-cute? Iniiwasan niyang gawin iyon dahil base sa karanasan niya, wala siyang napapala. Mas masaklap pa kung minsan ay nagmumukha siyang tanga. Lumabas na parang nagbubuwisit pa siya kahit paghahirin siya sa lalaki. Kamusta na ang papi mo? Hindi na ba nag-a-attempt uli na pumuga? Siguro preso yun sa naunang buhay niya. Nito. You believe in reincarnation, ha? Wika niya. Hindi naman. That was just a figure of speech. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Yung papi mo? Nasa bahay. Hindi na siya tumakas. Ewan ko nga ba kung bakit nakalabas iyon? Ramdam niya ang kawalan ng practice sa pakikipag-interact sa mga kakalalakihan, lalo pa sa pakikipagharutan sa mga ito. Noon pa kasi iniiwasan na niyang gawin iyon. She never learned the art of flirting. Ang katwiran niya, bakit pa siya susubok na gawin iyon? Ni hindi nga kayang maakit ng atensyon ng mga lalaki ang itsura niya. Paano pa siya makikipagbolahan sa mga ito? Baka nainip. Kung gusto mo ipapasyal ko siya. Tiningnan niya ito. Masyadong friendly ito at parang hindi yun normal. Nakakaduda tuloy. Kung hindi lang niya alam na tagaroon din ito sa subdivision nila, baka inakala niyang membro ito ng sindikato na may bagong modus operandi sa pagnanakaw. Hindi ako dog napper, wika nito. Ano ka pala kung ganon? Heart napper. Puso lang ang... Excuse me? Pinatlang niya ito nang marinig niyang may mag-ring ng telepono niya. Wala pa ang assistant niya kaya siya nang sumagot ng tawag. Sige po ma'am, ihahanda ko na yung order nyo para pagdaan nyo mamaya kukunin nyo na lang. Would that be all ma'am? Magalang na pakikipag-usap niya sa tumawag. Suki niya iyon. Kumuha siya ng isang sakong dog food. Baka kailangan nyo ng shoebone. Aniya, ng isang guni sa kanya ng babae ang problema nito sa bagong bili nitong tuta. Kailangan kasi ng mga puppies na mangangat-ngat. Kaysa tsinelas o sapatos niya ang ngat-ngatin niya, ibili nyo na lang siya ng laroang magangat niya. Yes ma'am, meron kami dito ng mga iyon. Ipapakita ko sa inyo mga choices nyo pagdaan nyo rito mamaya. Pinapanood lang ni Miko si Ila habang nakikipag-usap ito sa telepono. Kaya naman palang maging grayosya nito kung gugustuhin nito. Ibig sabihin kaya ay nagpapakahirap pa ito na maging masungit sa kanya? Ngumiti agad siya nang makita niyang napangawi ang tingin nito sa kanya. Sa halip na ngumiti, ay nanatiling blanco ang ekspresyon nito na animo ay walang nakikita ito. Bumuntong hininga siya. Ang hirap yatang mahanap ng kiliti ng babaeng ito. Kung kukuha ako ng aso, may maire-recommenda ka bang breed? Tanong niya rito pagkatapos nito makipag-usap sa telepono. Mahilig ka ba talaga sa aso? Ganting tanong nito. Oo naman. I don't think so. Sabi nito pagkatapos nitong titigan siya saglit. Ang galing mo naman manghula. Nalaman mo agad yun sa isang tingin lang? Madaling mahalata kung sino talagang mahilig sa dogs. You don't look, act, and sound like a dog person. Sagot nito. Kaya kung hindi ka rin lang talaga mahilig sa aso, huwag ka na lang kumuha. Kawawa lang yung dog. I can always learn to like dogs.
Hindi pa lang siguro nagkakaroon ng pagkakataong makahalubilo ang mga aso. Hindi ka nagkakadug nung bata ka pa? Umiling siya. Bahagya siya nakasilip ng isang pag-asa. Di yata't naantig niya ang interes nito kahit paano. Not ever. Pagdiriin pa niya. Ayaw kasi ni Mama. May asma ako nung malit pa ako. Napansin niyang pinasadahan siya nito ng tingin. Malamang nahirap itong ma-imagine na isa siyang hikaing bata. Patpatin ako noon. Parang tingting lang ang braso ko. Panay ang hiling ko ng papi sa kanila ni Papa, pero si Mamang tumanggi. Nakakahika raw ang mga balahibo ng mga aso. Ngayon ba, wala ka ng hika? Sa tingin mo, ganti niya. Naghalo ang pagbibiro at kapilyuhan sa tinig niya. Malay ko, may mga tao namang napakalaki ng katawan pero wag ka. Makasinghot lang ng alikabok, nagtutunog ng tambutsyong may bara. I grew out of it. Nahilig kasi ako sa sports, lalo na sa swimming. Nakatulong siguro iyon ng malaki para lumakas ang baga ko. Pagkakwento niya. Kaya pwede na siguro ako ngayon mag-alaga ng aso. Baka ayaw pa rin ng mama mo. Napansin ni Ila ang pagbahid ng lungkot sa mukha ni Nico. Wala na siya. Nito, halos 5 taon na nung mamatay siya sa cancer. Oh, hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Halata sa anyo at tinig nito na apektado pa rin ito sa pagkamatay ng ina nito. Ang papa mo, nasa na? Nasa langit na rin. At least, that's where I think and hope he is. Ngumiti ito bigla. Siguro yung napansin nitong napapa-emote na ito. Nauna na lang siya sa 1 taon kay Mama. Yung sister mo. Sister ko? Ang sabi mo noon sa grocery store, sister mo ibibili mo ng panty liner. Natigilan ito. Parang napaisip. Saka ito napahagalpak ng tawa. Oh, that. Wala kang kapatid na babae. Sino ibibili mo dapat ng panty liner? Girlfriend o asawa mo? At bakit gusto mo ring inuurirat? Kantsaw ng isip niya. What was it to her anyway? Curious lang? Talaga? Curious lang? Neither of the two. Sagot ni Miko na siyang pumutol sa parang tangang pakikipagdebate niya sa kanyang sarili. Sa totoo lang, akin yon. Gumagamit ako niyon para laging fresh. Tita. Ikinaway-kaway nito ang isang kamay kasabay ang paghihimig bading nito. Napatitig siya rito. Seryoso ba to? Joke lang, ano ba? Mukha bang berde ang dugo ko? Biglang bawi nito. Alanganin tawa ang iginanti niya. Hindi ko talaga bibilhin yung panty liners. Iyon lang ang unang nahagip ng kamay ko. The truth is, I just wanted to meet you. Bakit? Bakit? Gusto ko lang. Nakilala mo na ako. Hindi pa masyado. Alam ko lang ang pangalan, address at suking tindahan mo. Gusto ko pang malaman ng ibang detalye. Wala nang masyadong ibang detalye. I'm a boring person. Naisip agad niya iyon. Kasunod niyon ay naglaro sa alaala niya ang ilang blind dates na isineset up ng mga kaibigan niya dati. Parang naramdaman uli niya ang matinding pagkakilang habang pinipilit niyang maging maganda ang daloy ng usapan nila ng lalaking inirereto sa kanya. It was painful to watch the guy she was trying to speak with slowly lose interest in the conversation. Kaya nga sa kalauman ay umiwas na lang siya sa makikipag-date. Pwede ba yun? Paano namang wala ng ibang detalye sa buhay mo? Sabi ni Miko. Sa ganun I doubt it. I aim to find out more. Pero teka, hindi mo pa nasasabi sa akin kung anong klase ng asong nire-rekomenda mo. Hindi ko magagawa yun ng basta-basta. Depende kasi ang pagpili ng aso sa klase ng personalidad at lifestyle mo. Okay, ipapakilala ko sa iyo ang sarili ko. Pagkatapos, saka mo ibigay ang rekomendasyon mo. Would that be okay? Bakit ko naman gugustuhin gawin yun? It was a genuine question. Ano bang obligasyon niya rito na pagbigyan ng hiling nito? Because you're an expert and I need an expert's opinion. Look, I'm willing to pay you for your services. I am not offering my services. Bakit naman? Dahil hindi yun ang linya ko.
Can't you do it for your friend? Friend ba kita? Pinagtaasan niya ito ng kilay. I could be if you'd let me. Iyon ang unang pagkakataong nakaengkwentro siya ng lalaking kagaya nito. Tila ba atat na atat itong ipagpilitan ng pakikipagkilala sa kanya. It boggled her mind. Para ding natutuwa siya na hindi niya maintindihan. Tuwa-tuwa ka riyan. Nakikita mo nga parang nakakaloko eh. Ganun ba siya kasabik sa atensyon ng isang lalaki at kaunting ngiti at bola lang ay parang may namamarot siyang sangkatutak na langgam sa gulugod niya? How pathetic. Hindi nakatulong na ang lalaking parang gustong-gusto siyang makilala ay katulad ng isang ito. No doubt about it. Miko had the looks. Hindi ito gwapong-gwapo pero malakas ang dating nito. Pati na rin ang karisma. Kahit siguro isang babaeng hindi katulad niyang nasanay ng hindi pinapansin ng mga kalalakihan ay makikiliti ang imahinasyon kung kagaya nito ang bigla ay maggugumiit na makasama siya. Nagkakaubusan na ba ng mga magkakaibigan sa mundo at pati ang isang kagaya ko ay pinagtsatsagaan mo na? Pinagsisihan agad niya ang kanyang nasabi. Paglabas ng mga kataga mula sa bibig niya, parang masyado niyang minamalit ang kanyang sarili. Bakit kita pagtsatsagaan? Anito, hindi ang kagaya mo ang pinagtsatsagaan lang. Well, I just want to be your friend and I have an ulterior motive, remember? I need your help in picking out the perfect breed of dog for me. He flashed a smile. Hindi niya alam kung may ideya ito kung gaano kaganda ang ngiti nito. It was a killer smile. Iyon ang perpektong description para sa ngiti nito. Nakakaaliwalas iyon ang husto ng mukha nito. Labas pa ang pantay-pantay at mapuputing ngiti nito. Naglaro tuloy sa imahinasyon niya ang ngipin niyang ikinakayaman siguro ng dentista kung ipapaayos niya lahat ng problema ng mga iyon. Conscious na conscious siya sa estado ng ngipin niya kaya nakasanay na niyang umiti ng nakasara ang bibig. Kung magsalita ka, para kang bibili ng house and lot o kaya ng kotse lang. Ang iba nga bumibili ng aso, nakakita lang ng sa tabi-tabi ng cute na tuta, ayun na, nagdedesisyon na sila. Komento niya. Sa'yo na nga mismo nanggagaling na dapat piliing mabuti ang aalaga ang aso, hindi ba? I want to be a responsible pet owner. Ayoko yung kukuha ko ng aso tapos hindi ko rin naman siya maaalagaan ng husto. Lalo pa nga't hindi ako likas na mahilig sa kanila na katulad mo. You seem like an expert to me so it's your opinion. I want. Kagaya ng sinabi ko, handa ako magbayad. Hindi ako nagpapabayad. Libre ang serbisyo mo? Aba, mas mabuti. Hindi niya napigilan ng mapangiti kahit ayaw niya. There was something about this guy that got to her. Pero dahil din doon ay kailangan siyang mag-ingat. Sa ilang beses na siyang nasasaktan, hindi pa rin niya nakakasanayan iyon. Kung sa bagay, sino nga ba ang masasanay masaktan? Ilang beses man siguro mangyari ang sakit, masakit pa rin. Kaya mas madali para sa kanya ang umiwas sa mga sitwasyong potensyal na pagmumula ng sakit ng kalooban. Wala akong mabibigay na serbisyo, iyon ang ibig kong sabihin. Git niya. Kung hindi ka naaawa sa akin, mahabag ka sa walang kamuwang-muwang na asong mapipili ko. I'm thinking more along the lines of a pitbull. Matapang at malaki ang mga yon, hindi ba? Nakakamacho pag ganun ang dala ko. Okay, I think I'll go get myself a pitbull. Sapat ang IQ niya para matukoy niyang pinaglalaroan siya nito at hindi siya magpapadala. Kahit totoong pitbull ang bilhin mo, bahala ka, sabi niya. If you'll excuse me, mag-aayos pa ako ng mga paninda ko. Okay, fine. I try to do the right thing. Tandaan mo yon. Hindi ko kailangang tandaan dahil wala tayong kinalaman sa isa't isa. Whatever you say, aalis na ako. Salamat pala at sana mabigyan mo ako ng discount pagbili ko rito ng dog food para sa pitbull puppy ko. Adios! Naglakad na ito papunta sa pinto. Itinoon naman niya ang atensyon sa salansan niyang nirerepak niyang dog food. Pero parang tuksong naglalaro sa diwa niya ang itsura ni Miko. May dala itong pitbull puppy. Sure, all puppies look small and helpless, pero kapag lumaki na mga iyon, ibang usapan na.
Hindi siya sira para bumili ng ganoong tuta. Malamang nga na kahit askal ay hindi kukuha ng isang yun. Pero para rin siyang engot na hindi mapigilan na mag-alala. What if she overestimated his intelligence? Baka inaakala lang pala niyang may sapat na talino ito, pero sa totoo pala, hindi nahaluan ng iodized salt ang pagkain ng ina nito nung ipinagbubuntis pa ito. Narinig niya ang tunog ng wind chimes. Hudyat na binuksan na nito ang pinto. Palabas na marahil ito. Let him go. Pinilit niya ang sariling abutin ng isa pang pakete ng dog food. Mga 10 segundo lang ang kailangan niyang palipasin at makakaalis na ang tuluyan si Miko. Kaya na niya iyon, pero hindi pa umaabot ang 5 segundo ay pinigilan niya ito. Wait. Yes? Ang bruho, nakatayo pa ito sa loob ng shop. Binuksan lang nito ang pinto pero halatang hindi ito lalabas. Para bang alam na hindi siya makakatiis. Kung aso lang siya ay kinagat na niya ang sarili niya. She fell for his ploy. How stupid. Okay, tutulungan kita. Parang may pakiramdam siya na pagsisisihan niya ang pasya niyang iyon. Pero ng mga sandaling iyon, hindi na muna niya inalintahan na yon. Really? Namilog ang mga mata nito. Kunwari ka pa nagulat, parang naasahan mo nang hindi ako makakatiis, sabi niya. Umaasa ako, medyo sinamahan ko na rin ng panalangin, pero hindi ako ganun kasigurado na pakikinggan ako ng nasa itaas. Muli ay natagpuan niyang gusto na naman niyang mapangiti. Bagong pangyayari iyon para sa kanya. Ang sabi nga ng mga kakilala niya, para daw nabibili ang ngiti niya. Pero ngayon bakit parang ipinopromo pa niya iyon at buy one take one? Oh sige na, siguro naman ngayon pumayag na ako, itatantanan mo na ako. Pagtataboy niya rito. Hindi sa gusto na talaga niyang umalis ito. Sa totoo lang, kung hindi siya magpapaka-plastic, aaminin niyang ang gusto niya ay gumawa ng paraan o dahilan para manatili pa ito roon. Pero syempre, hindi niya aaminin yun sa sarili niya. Kaya ay tinataboy na niya to. Kailan tayo magsisimula? Tanong nito. Nang alin? Nang pagkilala mo sa akin? Kailan nga ba? Kunin ko lang ang cellphone number mo, pwede? Napaisip siya. Lahat ng may alam niyon ay pawang mga malalapit lang sa kanya o hindi kaya ay iyong mga konektado sa negosyo niya. Kapag nagkataon, ito ang unang lalaking makakaalam niyon na walang kinalaman sa trabaho o sa personal na buhay niya. Cell number mo lang ang hinihingi niya, hindi puri mo. Sa panahon ngayon, napaka-normal at napaka-natural na ng pagbibigay ng mga tao ng mga mobile numbers sa isa't isa. Binibigay na niya iyon bago pa siya maunahan ng udyok ng pag-iinarte. Habang nagsasalita siya, ay nagpipindot ito sa mobile nito. Nag-miss call agad dito sa kanya pagkatapos. Save my number, utos nito. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay itinirik niya ang kanyang mga mata. Siguro naman ngayon, patatahimikin mo na ako, sabi niya. I guess I'll do for that. For now, parang may mga babala ang himig nito. Bye-bye, nagpaparinig na saad niya. Ngumiti ito, saka muling tinungo ang pinto. Paghakbang nito ay muntik na nitong mabangga ang assistant niya. Oops, sorry, sabi nito. No problem, kanti ni Janice. Kahit ilang ulit mo akong banggain, okay lang. Ngaling-ngaling paliguan niya ang assistant niya gamit ang shampoo na para sa ginagalis na aso. Ikaw si Miko, hindi ba? Walang pangingining mababakas sa mukha ni Janice. Kung ilang ulit na niyang naasam na sana ay ganun siya kahusay makipag-interact sa ibang mga tao, lalo na sa kalalakihan, pero higit ang pag-asam niya ng mga sandaling iyon. Iyon ang tawag sa akin ng mga kakilala ko. So, I guess that's my name. Alright, sagot ni Miko. Kalimitang nasa kasagsagan ng paghahanap ng makakapareha sa buhay. Asus, patawa pa. Tinampal ito ni Janice sa braso. Tampalin ko rin kaya ang bruhang to. Nahihindik siya na mapagtantong itinatakbo ng kanyang isip. Ako nga pala si Janice. Assistant ako ng napakabait na babaeng ito. Bahagyang bumaling si Janice sa kanya. Nice to meet you, ani Miko.
Natuwa na sana siyang hindi ito inilahad ng kamay kay Janice pero ang assistant niya ang mismong umabot niyon. Ako man, very very nice, ani Janice. Iniwan na niya mga ito bago pa siya makagawa ng hindi nakakatuwa. Pasalamat si Janice at hindi siya naisipan nitong tawagin ng tita. Kung hindi, ay baka kung ano nang nagawa niya rito. I have to go, narinig niyang sabi ni Miko. Nakahinga siya ng maluwag. See you. Nilakasan nito ang boses. Tila pahiwatig na siya ang kinakausap nito. Oy, see you raw, sabi pa ni Janice nang hindi siya kumibo. Kumaway lang siya rito nang hindi ito nililingon. Kunway abala na uli siya sa pag-aayos ng mga pagkain ng aso. Nang marinig niya ang tunog ng sumarang pinto, ay parang bumigat bigla ang kalooban niya. Uy, ano yun, ha? Napaigtad siya na magsalita si Janice. Nakalapit na pala ito sa kanya. Ang akala niya ay nasa may pinto pa ito. Ang alin? Mukhang may kung ano sa inyo ni Miko. Ang galing naman ng imahinasyon mo. Kung ano-ano naglalaro dyan. Ganti niya. Kunwari ka pa. Kahit assistant lang niyang kung tutuusin si Janice, kapalagayang loob na rin siya nito. Hindi na ito masyadong nangingilag sa kanya. Kailangan ko bang magkunwari? Para namang hindi mo ako kilala. Ganti niya. Kilala nga kita at isang kagaya ni Miko ang kailangan mo sa buhay. Kailangan ko sa buhay ko? Para mo rin sinabing kailangan ko maghanap ng napakalaking bato na paulit-ulit na ipupukpok ko sa ulo ko. Pumalatak ito. May madalas sabihin ng mga napapanood ko sa TV. Ano ba yun? You don't know what you're missing. Mamiss ko na lang. Hindi ko kailangan ng sakit ng ulo. Pagkasabi niyon ay nagpasintabi na siya. Kunway kailangan niya magtungo sa banyo. Pero ang totoo ay ayaw na niyang marinig ang mga sasabihin nito. She had an idea what she was missing. Sa edad niyang iyon, nasa kasibulan siya ng kanyang kabataan. Ang mga kaedad niya ng mga single pa ay kalamitang nasa kasagsagan ng paghahanap ng makakapareha sa buhay o kahit ng mapaglilibangan lang. Ayaw niyang sumali sa naturang laro. She really felt she was not equipped to join the game. Kumbaga, kulang siya sa kaalaman, kapos siya sa mga kagamitan. Tiyak lang na uuwi siyang talunan kaya bakit sasabak pa siya? Mas madali ang magsungit, magtaray at magsnab. Kapag ganon ang ginawa niya, ibig sabihin ay nasa kamay niya ang kontrol. Mas mabuti siya na ang unang tumanggi kaysa kung kailan nagugustuhan na niya, saka siya tatanggihan. Hearing Janice talk about having a social life made her feel sad. Napatingin siya sa refleksyon niya sa salamin sa banyo. Napailing na lang siya. Kung bakit ganon ang ikinikilos ni Miko, hindi niya matukoy. Kung nasa tamang pag-iisip nga siya, ay dapat niyang iwasan na lang ito. Ang kaso, tila nagpaalam ang katinuan niya na aalis ito nang hindi niya namamalayan. Kailangan niyang matunton iyon at mapabalik bago pa siya mapahamak. That wasn't so hard, wika ni Miko sa sarili. And it wasn't so bad talking to Ila. Mahirap lang ispilingin ito, oo, pero kinakikitaan niya ng mataas na level ng katalinuhan ang pakikipag-usap nito sa kanya. Ilag ito sa kanya. Sa tingin niya, ilag ito sa mga tao, partikular na sa mga kalalakihan. At siguro, dahil doon kaya hirap ito sa pakikipag-interact at ganun din ang mga nagtatangkang makipagkilala rito. There would be probably come a point when potential acquaintances would simply give up. Pero hindi ito pangit. Mas nalaman niya iyon ngayon kahit paano ay nakilala niya na ito. Wala lang sigurong masyadong fashion sense ito at hindi rin ito magaling mamili ng isusuot. At hindi nga ba malaking bagay ang pagkakaroon ng malaking kumpiyansa sa sarili ang paghahanap ng magagandang imahe sa mundo? Maraming mga taong hindi kagandahan o kagapuhan pero dahil marunong mag-project ang mga ito, nagkakaroon ng magandang dating ang mga ito sa mga nakakaharap ng mga to.
Maybe Ila could be compared to a gem in the rough. Kumbaga sa diamond, hindi pa ito nahihiwa at napakakinis. Baka nga nasa minahan pa ito at natatakpan ng mga bato. But there was something there. He just knew it. Ang tanong ay kung may paraan bang para makipagkinang ito ng mga diamanteng nakukulapan ng mga bato at alikabok. And did he even have what it took to turn her into a glittering diamond? I can always try. Mas malaking kasalanan siguro ang hindi sumubok. No way! Pagkabasa ni Ila sa katatanggap lang niyang text message galing kay Miko ay iyon agad ang naibulalas niya. Nag-angat ng tingin si Janice mula sa paglilista nito ng mga supplies na kailangan na nilang orderin. May kausap ka, tita? Wala. Uy, may textmate siya. Napansin siguro nito na nakatitig siya sa cellphone niya. Pero teka, bakit parang death threat ang ipinadala sa iyong message? Napansin din siguro nito na kung titigan niya ang cellphone ay parang ahas iyon na anumang sandali iigpaw at tutuklawin siya. Hindi, nagulat lang ako. Sorry po, pero likas akong tsismosa. Ano bang sabi? At kanino ba galing? Totoo ang sinabi nito. Tsismosa nga ito at tiyak na hindi ito makakatulog sa gabing iyon kung hindi ito makakakuha ng kasagutan mula sa kanya. Ang kaso, ayaw niyang ipaalam pa rito ang anumang detalye tungkol sa text message na natanggap niya. Hindi yun death threat. Wala rin namang masamang sinabi iyon. It was just Miko asking her out to lunch. Pero nang mabasa niya mga salitang "Can we meet for lunch?" ay para siyang biglang nabalik sa paulit-ulit ng mga tagpong katulad niyon sa kanyang nakaraan. Scenes from her disastrous attempts at dating flashed through her mind, giving her goose pimples. Hello? San ba niya sinabi riyan na gusto niyang makipag-date sa'yo? Basahin mo nga uli. Nasaan, Aber? Malamig sa planetang Earth. Napatingin siya kay Janice. Ano bang pinagsasabi nito? O, edi nakuha ko rin ang pansin mo. Natatamang wika nito. Ano? Sino ba yan? Chismax naman. Nito. Napakunot noo siya. Chismax? Chismax. Chismis. Ano ba yung lingwahe mo? 23 ka ba o 13? Pumalatak siya. Kahit 23 o 13, okay lang sa akin. Ang importante, sagutin mo ang tanong ko. Si Miko lang to. Nagpa siya siyang umami na lang. Hindi siya magaling magsinungaling. Tiyak na mabubuko rin siya nito. At baka lalo pang kung anong maisip nito kung maglilihim siya, pero malalaman din ito ang totoo. Si Miko lang? Napatili ito. Lang ha? Bakit? Sino ba siya? Bagong halal na presidente ng bansa? Bagong Diyos na idineklara ni Zeus? Ano? Ewan ko sa'yo. Teka, anong gusto niya? Pinandilatan niya ito. Masyado na itong feeling close. Hindi ubra sa akin yan. Kahit magkandadulin ka pa sa pagtitig sa akin, mag-usisa at mag-usisa pa rin ako. Nito. Ano raw ang gusto niya? Wala lang. Nag-text ng wala? Ano yun? Okay, fine. Nagyayaya siya mag-lunch. Masaya ka na? Napatili naman ito. Hindi ako ang dapat na masaya kundi ikaw. Ganti nito. At bakit kailangan ko magdiwang dahil lang niyaya niya akong kumain? May hinihingi naman siyang pabor para sa akin. Kahit hingin niya sa akin lahat, magdiriwang pa rin ako kapag niyaya niya ako. Kahit nga siguro magmerienda lang kami sa biskwit at soft drinks sa tindahan ni Aling Iska, magdiriwang pa rin ako. Ikaw na lang kaya sumama sa kanya? Pagkasabi niya ng katagang iyon, ay naramdaman agad niyang namumuong rebelyon sa kalooban niya. Cope date yata iyon. Banta ng puso niya. Kung papayag siya, bakit hindi? Pero ikaw ang niyayaya. Mukha naman akong atribida at desperada kung ako magpipresentang kadate niya, hindi ba? Hindi ito date. Lunch lang. Whatever. Nito.
Bakit pala nakatulala ka sa cellphone mo? Akala ko tuloy may nagbabanta na sa'yo na bilang na ang araw mo. At anong sabi mo? No way? Over ata ang react mo, tita? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Naisip niya na mukhang over nga siya mag-react. Iyon ang nag-udyok sa kanya na pagtitipa na sa kaipad ng cellphone niya. Pumayag na siya sa oras at lugar na sinabi ni Miko. Pinindot na agad niya ang send bago pa magbago ang isip niya. Kay Janice sinisisi ni Ila ang mga nararamdaman niya at pawang hindi magaganda mga iyon. Pinagpapawisan siya kahit malamig naman ang air conditioning sa kanilang pinagkikitaan nila Miko. Ang gusto nito ay daanan na lang siya sa shop niya pero maigting ang naging pagtanggi niya. Kaya napilitan nitong bumalik na lang sila sa orihinal na plano nitong magkita na lang sila sa kainang iyon. Pinagpapawisan siya, nanunuyo ang mga lalamunan niya at hindi siya makaisip ng sasabihin. Para din siyang binabalisaw-saw na parating naiihi at nakailang balik na siya sa banyo. Sa madaling salita, para siyang tanga na wala naman dramatiko nangyayari sa buhay niya pero hayon siya at animoy pakakantahin ng lupang hinirang sa laban ni Manny Pacquiao. Are you alright? Tanong ni Miko sa kanya. Yup. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ay sa pagkain niya. Hindi pa niya nababawasan ang burger steak na in-order nito para sa kanya ni hindi siya nagtangkang sumubo. Baka mabilaukan o mabulunan pa siya. Hindi niya sigurado kung marunong ito ng Heimlich maneuver para mailigtas nito ang buhay niya kapag nabarahan ng pagkain ang daluyan niya ng hangin. Mukhang may sasabihin pa ito pero naipasya na lang siguro nitong huwag na lang ituloy iyon. Inabot na lang niya ang baso niya. Iced tea ang laman niyon. Sumimsim siya at nasamid. Maagap ang ginawang paghagod nito sa likod niya. Mas gusto pa niya kung hindi na lang ito ginawa niyon. Para kasi siyang lalong nasamid. Umayos ka. Tahimik na si Tania sa kanyang sarili. Look around you. Ilang mga teenagers ang nakita niya. Para nagde-date ang ilan sa mga iyon. At parang mas may poise pa ang mga dalagitang nakita niya kaysa sa kanya. She gulped down her drink. Umubra iyon. Naibsan ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Huminga siya ng malalim. Paulit-ulit. Hanggang sa mahimasmasan ka. Kay Janice nanggaling ang payo na iyon. It was an unsolicited advice actually. Hindi naman kasi niya hininga ng payo ito. Pero nahulaan siguro nito na kailangan niya iyon. Mabuti na lang, sinusunod niya ang sinasabi nito at laking tuwa niya ng kahit paano ay nabawasan ang pagkataranta niya at bumagal ang tahip ng dibdib niya na kani-kanina lang ay parang malapit na magprido. Now, if only my hands would stop shaking. Aabutin sana niya ang kubyertos niya pero tumigil siya nang makita niyang nanginginig ang kamay niya. Ano ba? Tahimik na pagpipigil niya sa kanyang sarili. Di yata't pang world curse ang kabanuan niya. Nang hindi na siya nangangatog ay sakalang siya nagtangkang kumain na. Small bites of food and small sips of drinks did the trick. It was so painful for Miko to watch Ila. Kitang-kita niyang hirap ito sa pakikiharap sa kanya. But she was making the effort and what an effort it was. For that, she deserved a lot of credit and his admiration as well. Nahulaan na niyang sa simula pa lang ay hindi ito sanay makihalubilo sa mga kalalakihan. Nahihirapan siguro ito at dahil doon ay umiiwas na lang sa mga sitwasyong humihingi ng gayon. It flattered him to think that she was making the effort to interact with them even if it was so obvious how uncomfortable she was. It flattered him but it also made him feel guilty. Para saan nga ba't ginagawa niya iyon? Naalala niya si Punch. Kahit paano ay naibsan niyon ang pampabalubog ng kanyang konsensya. Naisip din niya, baka may magandang maibunga mga pangyayari. Posible makatulong siya kay Ila sa munting paraan. Kung mapapractice ito ng husto sa pakikiharap at pagsama-sama sa kanya, maaaring magamit ito nito sa kasanayang iyon sa ibang mga tao.
Her social life would probably become more colorful. Hindi siya magiging bayani sa malaking paraan, pero hindi nga ba't may mga nagsasabi na ang kabayanihan ay maaaring magawa sa maliliit na bagay? He could aim for that. Masarap to. Ani yan tinutukoy ang nachos na kasama sa mga order niya. Wanna try? Iniumang niya irito ang isang nachos pagkatapos niyang isawsaw iyon sa dip. Napatitig ito ng ilang sandali sa kanya. Gusto niyang matawa sa ekspresyon nito. Sa itsura nito, aakalaing piniritong daga ang inaalok niya rito. Pero nahulaan niya ang rason. Malamang na hindi nito alam ang tamang gagawin. Come on, take a bite. Masarap yan. Ganon nga ang ginawa nito. Sa pagkagat nito sa nachos ay hindi sinasadyang sumayad ang mga labi nito sa daliri niya. Napaka-natural ng pangyayari niyon. It was no big deal. Pero hindi yata ganun ang opinyon ng katawan niya. Nakakagulat nga ang naging reaksyon niyon. Sa simpleng pagsayad lang kasi ng mga labi nito sa daliri niya, parang may kuryenteng napakabilis na nanalaitay sa kanyang mga kalamnan. Nanggaling iyon sa daliri niyang napadait sa mga labi nito at nanulay iyon sa kasingit-singitan yata ng mga kalamnan niya. Tuloy, muntik niyang mabitawan ang hawak na nachos. Ano ba yun? Nayayamot na tanong niya sa sarili. May ilang mumo ng nachos ang naiwan sa mga labi nito. Inilabas nito ang dila para dilaan ang mga iyon. Once more, he was amazed by his body's reaction. Nagbalik ang kuryenteng inakala niyang naubos ng sumiksik sa kanyang mga kalamnan. Mas malakas pa yata ang boltahe niyon. Inabot niya ang inumin niya at nilagok iyon. Para kasing bigla siyang nauhaw. Nang makita niyang may naiwan pang mumo sa pisngi nito, hindi niya napigilang palisin ang mga iyon. Her skin felt like satin. Nakakabangag ba ang iced tea? Bigla ka atang naging makata. Pero totoo namang napapakakinis at napakalambot ng kutis na nasayaran ng kamay niya. Parang nakakatukso tuloy na haplusin niyon. Napagawi ang tingin niya sa mga labing ilang di pa lang ang layo sa kanya. Sa kabila ng kawalan niyo ng lipstick, mamula-mula pa rin ang mga iyon. Parang napakalambot din. Bigla tuloy siyang napaisip kung ano kaya ang pakiramdam kung hahalikan niya mga labi nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.